Germany may matinding pahayag kontra sa China at Ukraine binabasag ang war machine ni Putin. Habang tumitindi ang tensyon sa Asia at Europe, isang malaking hakbang ang ginawa ng Germany. Direkta itong nagpahayag sa China dahil sa agresibong kilos nito sa Taiwan Strait. At ang paninindigan na ito, posibleng magbago ng balanse ng kapangyarihan hindi lang sa Asia-Pacific, kundi pati sa buong mundo. Ano nga ba ang sinabi ng Germany at higit sa lahat ay paano tutugon ang China dito? Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Kakatawag lang ng pansin ng Germany sa agresibong galaw ng China sa Taiwan Strait. Ito ay nangyayari habang humaharap ang Beijing sa dumaraming batikos mula sa mga democratic nations sa buong mundo. Ayon kay German Foreign Minister Johann Wadephul sa Tokyo, paulit-ulit na tinatakot ng China na baguhin ng mag-isa ang status quo at ilipat ang mga border pabor sa kanila. Suportado ng Japan's Foreign Minister na si Tashi Iwaya ang paninindigan ng Germany sa kanilang unang strategic dialogue meeting. Mahalaga ang timing nito dahil makikipagkita si President Trump sa European leaders sa Washington tungkol sa Ukraine. Direktang ikinonekta ni Wadul ang kilos ng China sa gera ng Russia. Ayon kay Wadephul, kung wala ang China, hindi magiging posible ang war of aggression laban sa Ukraine. China ang pinakamalaking supplier ng Russia ng dual-use goods at pinakamalaking customer ng Russia sa oil at gas. Lumilihis ito sa nakasanayang maingat na approach ng Germany sa China. Halos araw-araw pinapataas ng People's Liberation Army ang kanilang pagpasok sa airspace ng Taiwan. Paulit-ulit namang pumapasok ang mga Chinese Coast Guard ships sa restricted waters malapit sa Kinmen at Pratus Islands. Ilang araw lang ang nakalipas, nagdaos ang China at Russia ng combined naval exercises malapit sa Vladivostok. At sa unang pagkakataon, sumali ang mga PLA submarines. Nagbabala si Wadephul tungkol sa global consequences. Anumang escalation sa sensitibong hub na ito ng international trade ay magkakaroon ng malubhang epekto sa global security at sa world economy. Mabilis namang sumagot si China's Foreign Ministry spokesperson Mao Ning. Ayon sa kanya, ang Taiwan ay internal affair ng China at inakusahan ang Germany na nagpapasimula ng gulo at pinapalaki ang tensyon. Pero hindi umatras ang Germany. Malinaw na sinabi ni Wadephul, ang lalong lumalalang agresibong kilos ng China sa Taiwan Strait at sa East at South China Seas ay may epekto rin sa Europe. Ipinaliwanag niya kung bakit mahalaga ito lampas sa Asia. Fundamental principles ng ating global coexistence ang nakataya rito. Pinuri ng German Foreign Minister ang Japan dahil sa pakikiisa nito sa Europe tungkol sa Ukraine. Tinawag niyang strategic alliance ang relasyon nila na nakabatay sa democracy at rule of law. Ito ang unang trip ni Wadephul sa Asia mula nang maupo siya sa pwesto. Malinaw na lumilipat ang focus ng Germany patungo sa Indo-Pacific region at ang mga numero ang nagpapakita kung bakit mahalaga ito. Ang Taiwan Strait kasi ang humahawak ng mahigit 20% ng global maritime trade. Anumang abala rito ay makakaapekto sa supply chains sa buong mundo. Pinprioritize ng Germany at Japan ang economic security sa kanilang pag-uusap. Parehong umaasa ang dalawang bansa sa semiconductors at raw materials na dumadaan sa mga pinag-aagawang tubig na ito. Ayon kay Secretary of State Marco Rubio, ginawa niyang top priority ang pagharap sa China. At ang pagkaka-align ng Germany at Japan ay nagpapalakas sa posisyon ng Amerika sa rehiyon. Palaging ikinokonekta ng China ang Taiwan bilang domestic issue. Ginagamit ng Beijing ang isang China principle bilang justification sa kanilang military pressure, pero nagsasanib pwersa na ang mga democratic nations sa kanilang sagot. Direktang iniuugnay ng G7 partners ang Asia-Pacific security sa European stability at malinaw na ikinonekta ni Wadephul ang lahat. Ang gera ng Russia sa Ukraine ay posible lang dahil sa China. Ipinapakita nito ang malaking pagbabago kung paano nakikita ng Europe ang seguridad sa Asia. Ngayon, nakikita na ng German leaders ang agresyon ng China at pagpapalawak ng Russia bilang magkaugnay na banta. Ang strategic dialogue sa pagitan ng Germany at Japan ay senyales
ng mas malalim na military at economic cooperation. Pinalalawak ng dalawang bansa ang kanilang defense partnerships lampas sa kanilang tradisyonal na rehiyon. Umabot na sa nakakabahalang antas ang military activities ng China. Halos araw-araw na incursions ng eroplano ang sumusubok sa depensa ng Taiwan at inuubos ang kanilang resources. Ang matatag na paninindigan ng Germany ay naka-align sa approach ni President Trump laban sa China. Ang coordinated pressure mula sa Democratic allies ay nagpapadala ng malinaw na mensahe sa Beijing. At ang tanong ngayon, paano tutugon ang China sa nagkakaisang Democratic Front na ito? Samantala, inatake naman ng Ukraine ang war supply lines ng Russia sa Caspian Sea at lumubog ang isang barko na may kargang Iranian drone parts. Nangyari ito habang tinatamaan ng Ukrainian forces ang iba't ibang target sa loob mismo ng Russia, kabilang na ang mga oil refineries na nagpapakarga sa military machine ni Putin. Nag-post ng mga larawan ng nasirang barko si Andrei Yermak, head ng Ukraine's presidential office, at sinabi niya, hindi na dapat ikagulat kung ang mga transport ay nagsisimula ng lumubog. Ang barkong Port Olya 4 ay may dalang Shahed drone components mula Iran nang tamaan ito ng Ukrainian drones sa Astrakhan Port. Ayon sa Russia, nakapag-shoot down sila ng 10 drones pero 4 pa rin ang tumama sa target. Tinamaan din ng Ukrainian forces ang Syzan Oil Refinery sa Samara Oblast na nagdulot ng sunog at nakaistorbo sa operasyon. Dahil sa mga refinery attacks na ito, nawala na ang 20% ng oil refining capacity ng Russia mula nang magsimula ang mga strike. Ngayon, hindi na kayang mag-produce ng Russia ng sapat na fuel para sa kanilang military at sa kanilang ekonomiya. Nangyari ang mga strike na ito habang nasa isang pagpupulong si Trump at si Putin sa Alaska para pag-usapan ang pagtatapos ng gera. Malinaw ang mensahe ng Ukraine. Hindi sila titigil sa pagtama sa kakayahan ng Russia na makipagdigma hanggang hindi pumapayag ang Moscow sa kapayapaan. Hindi random ang mga atake. Tinarget ng Ukraine ang 2 pinakamalaking kahinaan ng Russia. Una, umaasa ang Russia sa Iran para sa mga Shahed drones na araw-araw nananakot sa mga syudad ng Ukraine. Pangalawa, kailangan ng Russia ang gumaganang mga refinery para sa tangke, jets at military logistics. Kinumpirma ng Ukrainian General Staff na ang Caspian Strike ay partikular na tumarget sa deliveries ng Iranian drones. Ang port na ito ang nagsisilbing main hub ng weapons na galing Iran papunta sa front lines ng Russia. At malinaw ang kwento sa mga numero. Mahigit 4,000 Iranian drones na ang inilunsad ng Russia laban sa Ukraine mula pa noong 2022. Bawat shipment na nasisira ay nakakapagligtas ng buhay ng mga Ukrainians. Binalaan naman ni Trump na magkakaroon ng very severe consequences kung hindi titigil si Putin sa kanyang gera laban sa Ukraine. Ayon kay Treasury Secretary Scott Bessent, dapat maghanda ang mga European leaders ng mas mabigat na sanctions laban sa Russia kung magpapatuloy ang gera. Pero hindi naghihintay ng diplomatic solutions ang Ukraine. 5 tao ang namatay sa elastic gunpowder plant ng Russia malapit sa Ryazan sa isang pagsabog. Nangyari ang pagsabog ilang oras lang matapos ang Caspian at refinery strikes ng Ukraine. Matagal nang tinatarget ng Ukraine ang defense plants ng Russia na gumagawa ng missile components at military equipment. Nasunog ang Arzimas instrument making plant at Lucy refinery noong nakaraang linggo. Ayon kay Zelensky, malaking pagkalugi na ang nararanasan ng Russia sa kanilang pagsubok na makakuha ng mas paborableng posisyon sa politika. Pinapakita ng mga strike na ito na kaya ng Ukraine tamaan kahit saan sa loob ng Russia basta't sumusuporta ito sa gera. Paliwanag ng Russian analyst na si Pavle Luzin, layunin pa rin ng Moscow na burahin ang Ukraine bilang isang estado at bilang isang kultura. Kaya lumalaban ang Ukraine sa pamamagitan ng pagtanggal sa kakayahan ng Russia na makipagdigma. Lumalakas araw-araw ang epekto sa ekonomiya dahil sa fuel shortages. Napipilitan ng Russia na i-freeze ang exports habang pumapalo sa record high ang gas prices. Pipiliin ng Moscow kung papakargahin ang military o patatakbuhin ang mga sasakyan ng kanilang mga mamamayan. At ngayon, dahil supplier ng drones ng Russia ang Iran, nagiging direct target na rin ito ng Ukrainian operations. Bawat shipment na napipigilan ay nagpapahina sa parehong Russia at Iran sa kanilang partnership of convenience.
Pinatunayan ng Ukraine na kaya nilang labanan ang war machine ng Russia mula sa mismong pinagmumulan nito. Hindi lang sila nagtatanggol ng teritoryo, unti-unti nilang winawasak ang kakayahan ni Putin na ituloy ang gera. Simple lang ang mensahe, hindi ligtas ang loob ng Russia habang ang Ukraine ay patuloy pa ring inaatake. Habang patuloy ang gera sa Ukraine at lumalakas ang tensyon sa Taiwan Strait, nakikita natin kung paano nagkakaugnay ang mga laban na ito. Sa isang banda, binabanatan ng Ukraine ang supply lines at refineries ng Russia habang unti-unting nawawala ang kakayahan ni Putin na ituloy ang gera. Sa kabilang banda, tumitindig ang Germany kasama ng Japan at iba pang democratic allies para kontrahin ang agresibong kilos ng China sa Asia-Pacific. Magkaibang lugar, magkaibang laban, pero iisang mensahe ang malinaw. Hindi na kayang baliwalain ng mundo ang banta ng authoritarian powers. At habang nagkakaisa ang mga bansang demokratiko, lalong umiinit ang tanong, hanggang saan kayang umabot ang tapang ng Ukraine at gaano katatag ang magiging laban ng mundo kontra sa lumalawak na impluwensya ng Russia at China?